po ay start na po ngayon sa paikinig ng salita ng Diyos. At ako po'y naniniwala na kayo po ay talagang sa kabila po ng init ng panahon, sa kabila po ng tumataas ang temperatura ng ating pong panahon sapagkat numinipis na po kasi yung ating ozone layer dahil po sa mga kemikal na ibinubuga po ng mga malalaking mga pabrika, nang dahil po sa mga usok ng mga sasakyan na bilyong sasakyan worldwide, ay talagang yan po ay pumupunta po sa pinaka-ozone layer po na kung saan ay pumipigil doon po sa matinding init po from sun. Kaya po ito na po yung epekto, ito na po yung tinatawag na climate change. Kaya po talagang hindi na po yan maiiwasan. Kaya po, kumbaga po ay tayo po talaga ay kailangan natin mag-ingat upang patuloy po na atin pong maingatan yung ating mga kalusugan. At sa oras na ito, ako po ay nagagalak sapagkat sa kabila po ng init na panahon, pero tayo po ay narito upang patuloy po nating ibalik ang pasasalamat, ang pagsamba at pagpupuri sa ating Diyos na napakabuti at makapangyarihan sa lahat. Okay, ang aking pong topic na ibabahagi ngayon sa inyo is about ministry. Everybody says ministry. Ano nga ba yung ibig sabihin na tinatawag na ministry o sa Tagalog ay ministeryo? Pag sinabi po kasing ministry ay ito po yung mula tayo ay nakakilala sa Panginoon, ikaw ay na-born again, ikaw ay nagkaroon ng right knowing, right belief, right relationship sa Panginoon, hindi po pwede na hindi ka magkaroon ng ministry sa harap ng Panginoon. Di ako po kayo na example. Kapag ikaw po isang basketball player at ikaw ay pumasok sa isang team, hindi po pwedeng ikaw ay mananatili lang na wala kang gagawin sa sarili mo para hindi mo enhance, para hindi ka mag-practice, para hindi mo gamitin yung sarili mo para pahusayin mo, i-level up mo pa, pahusayin mo pa yung iyong skill bilang isang manlalaro. Kasi kapag hindi mo ito pinagbuti, mananatili ka lang sa upuan, hindi ka gagamitin ng coach mo. At kapag ikaw naman ay pinagbuti mo, talagang nagbibigay ka talaga ng more time, more practice, talagang pinaghuhusay mo yung shooting ability mo, pinaghuhusay mo yung resistensya mo, pinalalakas mo yung iyong katawan at pinagagaling mo yung iyong skill bilang isang player, mapapansin ka ng coach mo. At kapag ikaw ay napansin, maganda yung inilalaro mo kasi ikaw ay nagbibigay ng more time, more practice, ikaw ay bibigyan ng mahabang oras para ikay gamitin ng coach mo kasi ikaw ay naging steward, good steward bilang isang manlalaro sa isang team ng basketball. The same thing as a Christian. Kapag tayo isang Kristiyano na, dapat pinaghuhusay po natin. Saan mang parte po tayo, may talento, may ability, pahusahin po natin yan kasi po, yan po yung ating ministeryo sa harap ng Diyos. Ano po ba yung ministry? Ito po, as a pastor, ito po yung ministeryo pong ito. Tinawag po ako ng Lord bilang mangangaral, hindi po pwedeng hindi ako mag-e-effort. Kailangan ko pong magbasa, kailangan ko pong magbigay ng maraming oras, kailangan ko pong mag-search, kailangan ko po talagang pagbutihin yung aking pag-aaral sa salita ng Diyos at patuloy pong pagdulog sa Panginoon kasi po wala akong ituturo sa inyo. Wala po akong maibibigay sa inyo na mga malulusog na pagkaing espiritual kapag hindi ko po pinagbuti yung ministeryo ko as a teacher, as a pastor. Kaya po, hindi po kayo magiging malusog. Kaya po, anuman yung ministeryo na meron tayo, kamukha po ng mga song leader, kamukha po ng mga backup singer, kamukha po ng mga instrumentalist po natin, yan po ay ministry po yan. Iba't iba lang po. Kapag hindi po sila nagpa-practice, kapag hindi po sila talaga isinapuso nila yung ginagawa nilang ministry sa harap ng Lord, hindi po sila magiging effective, hindi po sila magiging daluyan ng pagpapala. Kaya napakahalaga po kung ano yung talento, kung ano yung ating ministeryo sa harap ng Panginoon, pagbubutihin natin to. Yung pong pag-aanyaya, yung pong pag-i-invite ng mga kaibigan, mga tao at dadalhin mo sa gawain ng Lord, it is about ministry.
Yung pong pagsuporta sa gawain ng Panginoon, yung pong, like for example, ikaw po ay naglilinis, nag-aayos ng church, is about ministry. Kahit ano po yung ginagawa natin na konektado sa gawain ng Diyos, it is about ministry. Iba't ibang level lang po yan. Yung ating pong pagsuporta sa gawain ng Panginoon, like yung pong suportang pinansyal, is about ministry. Kasi po napakalaking bagay po yung lahat ng ginagawa natin sapagkat hindi po tatakbo yung isang gawain ng Lord na wala pong sumusuporta ng mga kapatid patungkol sa pinansyal. Kasi po, in reality, lahat po ng galaw natin, hindi po pwedeng puro lamang po tayo samba, puro lamang po tayo pagpupuri, kaya po tumatakbo, kaya po nagpapatuloy ang ministeryong ito dahil po behind doon po sa mga kapatid na talagang walang sawa na sumusuportang espiritual, sumusuportang pinansyal, kaya nakapagpapatuloy ang gawain ito. Kaya patuloy tayo nakauupa, patuloy tayo nakababayad ng kuryente, patuloy tayo nakababayad ng tubig, patuloy na gumagaod ang bawat isang manggagawa dahil po, dyan po sa likod na yan, merong mga nagmiministeryo na tapat na sumusuporta sa lahat ng pangailangan. Kaya po lahat po yan, mga kapatid, iba't ibang level, iba't ibang klase, lahat po yan, part po ng ministry. Kaya mga kapatid, yan po yung ibig sabihin ng ministry. Kaya wag po tayong mapapagal, wag tayong magsasawa, wag tayong hihinto. Lahat po yan ginagawa natin. Complement po lahat yan. It is a part of ministry for the glory of our God. Okay, doon po sa Webster Dictionary, meron pong binanggit doon na meaning about ministry. Sabi po dito, ministry is religious leader as a group. Minister as a group. The office, duties, or work of a religious minister. Yan po yung sabi ni Webster patungkol po sa kahulugan ng kanyang pagkaunawa sa ministeryo. Pero yung kaninang pinaliwanag ko po sa inyo, yan po ang isang malalim na kahulugan ng ministeryo. Lahat ng ating ginagawa, anumang klaseng ginagawa natin, is a part of ministry. Kahit ikaw ay maliit lang na bagay yung ginagawa mo yan dahil para suportahan, para tuluyang magtagumpay ang gawain, yan po ay meron kang ministry. Kaya lahat po yan, kapag wala yan, ang bawat isa, hindi po talaga mabubuo yung tinatawag na ministeryo na iniwanan po ng ating Panginoon. Okay. Gusto ko po kayong dalhin na sinasabi ng Biblia doon po sa 2 Timothy, ikalawang Timoteo chapter 2 verse 21. Sabi po ni Pablo sa kanyang disciple na si Timothy, isang kabataang lalaki, sabi po niya, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay mabibilang sa mga kasangkapang maringal at pinakikinabangan. Nakatalaga sa kanyang Panginoon at laging handa sa anumang mabuting gawain. Listen carefully, brothers and sisters. Ang sino mang taong nakakilala sa Panginoon, na born again ng totoo, and then after that, siya po, tinalikuran na po niya yung kanyang mga ginagawang masama, siya po ay nagiging isang katulad na kasangkapang maringal. Mahalaga. Sapagkat siya po ay gagamitin sa kapaki-pakinabang na mga okasyon na pangmalakasan. Sapagkat siya po ay ibinibilang na isang kasangkapang maringal sa bahay. Pansinin niyo po, tayo po may mga kasangkapan po tayo. Ito po yung ating pong pag-uugali ng mga Pilipino. Pansinin niyo po, yung mga mahuhusay na kumot, magagandang mga unan, nakatago yan, nakatabi. Hindi ginagamit natin. Pag merong biglang dumating na mga panauhing pandangal, mga bisita, saka natin ilalabas yung mga ating mga gamit sapagkat yun nakaprepare doon. Yan po yung ugali natin. Yung ating mga kurbiyertos, yung ating mga plato, yung ating mga baso na mamahalin, ilalabas yan kapag may mga bisita. Yan po yung ugali ng mga Pilipino. Tama, mali?
Nagtsatsaga tayo minsan doon sa mga lumang-lumang baso, mga kurbiyertos, pero pag may bisita, saka ilalabas. Meron nga po ako napuntahan na okasyon, nung nag-blessing po ako ng business. Nung kumakain na po kami doon po sa kanilang lamesa. Alam niyo po ba yung mga ginamit namin plato? May gold, kulay gold. Yung mga kutsara, tinidor, gold. Kulay gold po talaga. Yung mga baso, kulay gold. Ano po ibig sabihin? Inilalabas nila yung mga gamit nila kapag merong mga panauhin na kumbaga pandangal. Pero pagkatapos itatago na po uli yun. Ganun po talaga yung ugali natin. Pero dito po sa Bible, binanggit po ni Pablo, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay mabibilang sa mga kasangkapang maringal na pinakikinabangan. Nakatalaga sa kanyang Panginoon at laging handa sa anumang mabuting gawain. Ibig sabihin, yan po yung pagmiministeryo. Kapag tayo po ay nabago na born again na, nagkaroon na po ng tamang relasyon sa Panginoon, tayo po talaga ay itinuturing na po ng Diyos na isang kasangkapang mahalaga, maringal, na gagamitin ng Panginoon sa mga mabubuting gawain. It is about ministry. Kaya lahat ng Kristiyano na kumikilala at nakakilala sa Panginoon na born again, dapat lahat tayo ay meron ng gagawing ministeryo sa harapan ng Panginoon. Lahat po tayo dapat merong ginagawa. Ano man po yan, sabi ko nga po sa inyo, iba't iba ang ating ministeryo. Ako po, maaaring hindi nyo po magawa yung ginagawa ko pong pagtuturo. Kasi po, iba't iba po ang calling, iba't iba po ang pagkatawag. Pero lahat po yan, complement po yan, bumubuo po yan sa gawain ng Panginoon. Kaya lahat po yan, mga kapatid, ay part po ng ministry. Okay, puntahan na po natin ngayon yung ating pong tutumbukin na kahulugan ng ministeryo. Para maintindihan po natin what is ministry according sa ating Panginoon. Hindi po according sa tao, kundi ayon sa kalooban ng Panginoon. Number 1, the foundation of ministry is character, not a professional skill. Ang pinakapundasyon po pala ng ating pagmiministeryo sa Panginoon, hindi po muna yung galing, husay, abilidad. Kundi, ang pinakapundasyon dapat ng ating pagmiministeryo, yung ating karakter, yung ating puso. Minsan tayo po, bilang tao, kapag tayo pipili ng ating makakatuwang, makakasama, minsan nakatingin po tayo sa ganda, sa kagwapuhan, sa kanyang tindig, sa kanyang husay at galing. Ganyan po yung ating pamantayan. Pero ang Panginoon, iba po ang kanyang pamantayan kapag ikaw ay tatawagin niya sa isang ministeryong ayon sa kanyang plano at kalooban. Alam niyo po, nung si Haring Saul ay nagkasala at lumabag sa pagsunod sa nais ng Diyos, na-disappoint ang Diyos. Hindi sinunod ni Haring Saul yung bilin, yung instruction, yung utos ng Diyos na ipinapagawa sa kanya. Siya po ay lumabag sa instruction ng Diyos. Kaya during that time, dahil na-disappoint ang Diyos kay Haring Saul ng bansang Israel, sabi ng Diyos, papalitan kita. Sapagkat ikaw ay hindi naging tapat sa aking utos sa iyo. Kaya tinawag ng Diyos, kinausap ng Diyos si Propeta Samuel. Sabi ng Diyos kay Prophet Samuel, Samuel, pumunta ka doon kay Jesse. Itong si Jesse ay merong mga anak na kalalakihan. Isa sa anak ni Jesse ay iyong bahira ng langis, ipanalangin, italaga, sapagkat siya ang gagawin kong bagong hari ng bansang Israel. Tatanggalin ko na si Saul, sapagkat si Saul ay hindi naging tapat sa akin.
Listen carefully, brothers and sisters. Kapag tayo po ay hindi naging tapat sa harap ng Diyos, wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kaya po tayong palitan, kaya po tayong baliwalain ng Diyos sapagkat hindi tayo nagiging tapat. Ang Diyos po ay nadidisappoint, ang Diyos po ay nalulungkot kapag hindi po tayo nagiging tapat sa pagsunod sa Kanya. Like King Saul. Napakalaki, napakamatipuno. Kaya siya nagtatagumpay, kaya siya ay talagang kinilala. Siya ay ginalang, nirespeto ng mga Hudyo sapagkat sinamahan siya ng Diyos. Lahat ng kanyang paikipagdigma at paikipaglaban sa iba't ibang lahi during that time ay nagtatagumpay si Haring Saul. Why? Sapagkat sinasamahan siya ng Diyos. Pero merong isang labanan na merong instruction ng Diyos sa kanya na huwag niyang kukunin kahit anong uri ng mga pag-aari ng kanilang kaaway na lahi. Lahat dapat patayin nila. Walang ititirang buhay. Pero hindi sinunod ni Saul at yung mga ginto, yung mga kayamanan, kinuha ng kanyang mga tauhan at itinolerate ni Saul. Doon nagsimula na nagalit ang Diyos kay Haring Saul. Listen carefully, my beloved brothers and sisters. Huwag po nating ipagpapalit ang pagsunod ng tapat sa Diyos kahit sa anong bagay sa ibabaw ng mundo. Huwag po tayong matetem. Ang importante po, lagi nating inuuna ang kalooban ng Diyos. Kasi kahit anong laking kayamanan yan, kapag inuna mo yung mga bagay na yan at inihuli mo ang Diyos, mas malaki po ang mawawala sa atin. But the moment we seek, we obey first our Lord, the promise of God, all our needs will be provided. Ipo-provide ng Lord. Matthew 6:33. The Lord said, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us." Kapag inuuna natin ang kalooban ng Diyos, kapag inuuna nating sumunod ng tapat sa Panginoon, ang pangako ng Lord, lahat ng ating pangangailangan, God will provide. Dito po, sa tagpo, sa book of Samuel, 1 Samuel, chapter 15, up to following chapter, hindi po inunang sumunod ni Haring Saul sa Diyos. Ano nangyari? Tinanggal siya ng Diyos sa pagiging hari. At sabi ng Diyos kay Samuel, puntahan mo si Jesse. Merong mga anak yan. Isa sa kanyang mga anak, bahiran mo ng langis. Ipanalangin mo. Italaga mo sa akin. Siya ang hahalili na bagong hari ni Saul ng bansang Israel. Nagpunta si Samuel doon kay Jesse. Nakita niya yung mga anak ni Jesse. Mga matitipuno. Una nakita niya yung unang anak ni Jesse. Ito ay general ni King Saul. Sabi ni Samuel, ito na siguro ang ipapalit na hari ng Panginoon kay Saul. Mataas, makisig. Pero sabi ng Lord, hindi yan. Pangalawa, dumarating na naman yung anak na pangalawa ni Jesse. Isa ring general ni King Saul, sundalo. Siguro ito na. Siya na yung aking babahiran ng langis. Sabi ng Lord kay Samuel, Samuel, hindi yan. Sumunod na naman, may dumarating na naman na lalaking makisig. General na naman. Siguro ito na. Sabi ng Lord kay Samuel, Samuel, hindi yan. Dito po sa book of 1 Samuel chapter 16 verse 6 to 7,
Mababasa po natin, when they arrived, Samuel saw Eliab and thought, surely the Lord's anointed stand here before the Lord. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord's look at the heart. Nirebuke ng Panginoon Diyos si Prophet Samuel. Ang tao, ang inyong pamantayan sa panlabas na katangian, sa taas, sa kisig. Pero sabi ng Diyos, ako ang aking pamantayan, hindi sa panlabas na katangian, kundi sa puso. The foundation of ministry is character, not a professional skill. Kaya ang Lord nalulugod po sa mga taong maganda po ang laman ng puso. Hindi nagmamalaki, hindi nagmamapuri, hindi nagmamayabang, hindi mapagmataas, pero ang kanyang puso, punong-puno po ng kababaang loob, punong-puno po ng pangunawa, punong-puno po ng pagmamahal, punong-puno po ng katapatan sa harapan ng Diyos. Sino po ang pinapahira ng langis at ipinalangin ni Samuel para sinabi ng Diyos, iyan ang pahiram ng langis, yan ang aking gagawing hari. Sabi po ni Samuel, Jesse, wala ka na bang ibang anak? Sabi po ni Jesse kay Samuel, meron pa yung aking bunso. Nandoon sa kaparangan, nagpapastol ang aming mga tupa. Sabi po ni Samuel, sige nga, patawag mo nga iyang pastol ng tupa mo. At noon dumarating na po si David. Malayo pa lang, sabi ng Diyos kay Samuel, yan ang pahiram mo ng langis. Yan ang aking hihirangin na bagong hari ng Israel. Sino po ba si David? Si David po ay isang hamak na pastol lang na mga tupa ng kanilang pamilya. Pinakabunso. Samantalang yung mga kapatid niya, mga 5-star general ni Haring Saul. Ginagalang, kinikilala, pumikita ng limpak-limpak na ginto, pilak during that time. Samantalang si David ay isang napakababang uri lang na pangkaraniwang anak ni Jesse na nag-aalaga lang, nagpapastol lang tupa. Pero habang nagpapastol, lagi niyang kinakausap, lagi niyang inaawitan, lagi niyang sinasamba, lagi niyang pinapupurihan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat habang siya'y nagpapastol. Maghapong pagod sa pagpapastol ng mga tupa, ng mga baka, ng mga kambing. Kapag siya'y namamahinga na, pagod na sa maghapong pagpapastol, sabi sa Awit chapter 63, kapag siya'y nakahiga, namamahinga, hindi makatulog sapagkat ang laman ng kanyang gunita, ang laman ng kanyang puso at isipan ay walang iba kundi ang Diyos, kung papaano niyang patuloy na pararangalan, papupurihan at ipiplease at bibigyan ng kasiyahan. Ito ang naging dahilan kung bakit ang hamak na batang-bata na si David ay kinalugdan ng Diyos, sapagkat kahit hindi mataas, kahit walang magandang estado sa buhay, pero nakita ng Diyos ang kanyang karakter, ang kanyang puso, ang kanyang isip ay laging tapat at may kapakumbabaan sa harap ng Panginoon Diyos. Kaya siya ay grabing inappoint yung provision, yung blessing
ay right on the spot ay ipinalasap ng Diyos kay David. Why? Sapagkat si David po ay may magandang kalooban, may magandang puso, may magandang isipan. Mga kapatid, kapag nakita ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin, habang tayo'y may ginagawa na ministry sa harap ng Diyos, nakita ng Diyos yung puso natin, tatapatin ko po kayo. Magugulat kayo sa po pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Right on the spot, yung tinatawag na great provision, great blessing, highly favor, pwedeng iparanas ng Diyos sapagkat sa Diyos, nothing is impossible. Ang importante lang mga kapatid, makita ng Diyos na habang tayo'y may ginagawa, sabi ko nga po sa inyo kanina, mangarap tayo na habang nabubuhay tayo, anumang meron tayo, talento, karunungan, kalusugan, resources, blessing, anumang meron tayo, mangarap tayo na lahat po yan magamit tayo ng Panginoon para sa ganyang ministeryo. Na hindi po nagmamalaki, hindi po nagmamataas, hindi nagmamapuri, kundi lahat ng bagay ay ginagawa natin na nagmumula sa puso natin na may magandang saloobin, walang pagmamalaki, walang pagmamapuri sa harapan ng Diyos. At yan ay kinalulugdan ng ating Panginoon. Second point, the nature of ministry is service, not being served. Ang klase po ng pagmiministeryo sa harap ng Diyos ay yung handa po tayong maglingkod. Hindi po yung nais lang natin lagi na tayo po ay pinaglilingkuran. This is the deepest meaning of ministry in the face of our Lord. Kaya tayo nagmi-ministry, kaya tayo may ginagawa, hindi maging parang bossing. Kundi dapat habang nagmi-ministry tayo, handa tayong maglingkod. Naalala ko po ang ating Panginoon, yung kanyang mga alagad na tinipon niya. Matapos siyang matipon ang 12 disciples, nagpakuha siya ng tubig sa palanggana na malinis. Nagpakuha siya ng malilinis na mga pamunas. Pagkatapos, pinaupo niya ang kanyang mga alagad na 12 bago siya pumanaw. At nung nakaupo na yung kanyang 12 alagad, isa-isa siyang lumuhod, inugasan yung mga maruruming paa, pagkatapos pinupunasan. Sa kabila na siya po ay kinikilalang leader, guro, Panginoon ng kanyang 12 alagad, nakuha niyang ipakita ang tunay na ministeryo ay handang maglingkod. Si Jesus kahit abalang-abala sa pagmiministeryo, sa pangangaral, sa pagpapahayag, sa paghahari ng Diyos, pero kahit isang taong ordinaryo, may ketong, paralitiko, bulag, at lumapit sa kanya, ipe-first priority niya itong mga taong ito na itinuturing na basura ng lipunan. Kahit siya'y anak ng Diyos, hindi ba sa tao lang, bibigyan niya ng malaking oras, atensyon, yung tao na ito na punong-puno ng ketong, punong-puno ng sugat, bulag, paralitiko,
Pupuntahan niya yung mga taong may sakit para paglingkuran. The nature of ministry is service, not being served. Kaya mga kapatid, ito po yung tunay na klase ng pagmiministeryo. Darating po isang araw, kailangan nating gamitin yung buhay natin. May mga pagkakataon na dapat mag-e-effort tayo. May mga pagkakataon na emergency, pipiliin mo. Natapat na meron kang lakad, pero may emergency. Ito yung pagkakataon na dapat gagamitin mo. Kailangan mo silang bigyan ng time. Kailangan mo silang bigyan ng oras. Kahit merong conflict, pero may pagkatawag ayon sa pagmiministeryo, pagsunod sa Diyos. Because the nature of ministry is about serve, not to serve. Binigyan tayo ng example ng ating Panginoon na lagi siya nagbibigay ng oras. Yung babaeng inaagasan ng 12 taon na gumagapang na lang, maaring binuhat na lang yung babaeng ito na dati napakayaman. Inaubos ang kanyang kayamanan sa pagpapagamot, hindi sa gumaling sapagkat 12 taon na inaagasan siya ng dugo. Maaring yung babaeng ito ay namumutla na. Maaring yung babaeng ito ay payat na. Maaring ito yung babaeng ito ay binuhat na lang. At napakaraming tao. Yung babaeng ito ay nakadapa, nakalupasay na lang. Pero nung dumaan ang ating Panginoon, sabi nung babae, mahipo ko lamang ang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. At nung pagdaan ng ating Panginoon, naabot niya yung laylayan, right on the spot, gumaling yung babaeng inaagasan. Alam niyo, ginawa ng ating Panginoon, naramdaman niyang may lumabas sa kapangyarihan sa kanya, pagdaka, binalikan niya yung babaeng inaagasan ng 12 taon na dugo. Binigyan niya ng atensyon. Binigyan niya ng oras. Sa kabila na napakaraming taong nagkakalipunpon, sumusunod, overcrowded. Pero yung babaeng ito, walang-wala na, bankrupt na, mahirap pa sa mahirap, sapagkat naubos na yung kanyang kayamanan sa pagpapagamot ng 12 taon pero di gumaling. Maaari may nakapagsabi sa kanya, pumunta ka doon kay Jesus sapagkat siya nagpapagaling, gumagawa ng himala. Maaring siya nagpabuhat na lang doon sa dadaanan ng ating Panginoon. Pero nung maramdaman na may lumabas sa kapangyarihan sa ating Panginoon, binalikan siya ng ating Panginoon. Hindi siya binaliwala ng ating Panginoon. Patuloy siyang inistima, patuloy siyang kinausap, patuloy siyang minotivate ng ating Panginoon. Church, I hope lahat po tayo ganito. Lahat po tayo may pusong ganito na handang maglingkod. Hindi lang lagi tayong pinaglilingkuran, kundi handa rin tayo dapat nagpapalakas, nag-i-encourage, nangungumusta. Hindi po kakayanin ng pastor lamang na ito lang po ang tatrabaho para mag-encourage, para magbigay ng panahon, para magbigay ng oras, para manalangin sa mga may sakit. Lahat po tayo ay pinagkatiwalaan ng ganyang pagmiministeryo. Kaya sabi ng Lord, magpalakasan kayo sa isa't isa. Kaya mga kapatid, ang tunay po na kahulugan ng ministry, handa dapat tayo maglingkod. Hindi yung lagi lang tayo dapat ang pinalalakas, kinukumusta. Hindi tayo dapat lagi lang nag-iintay na tayo man lang ay kumustahin, palakasin, bisitahin. Kapatid, lahat po tayo dapat may puso na tayo rin po magpalakas, mag-encourage.
Hindi lang po lagi na mag-intay na tayo po ini-encourage, tayo po ay pinalalakas, tayo po ay pinapollow up. Dapat dumating po sa point na maging puso din po natin to, na tayo po, kapag inilagay ng Diyos sa puso't isip natin, yung isang kapatid, yung isang tao, tayo din po ay magkaroon ng time and effort na sabi kumustahin, palakasin, i-encourage, sapagkat the nature of ministry is service, not being served. Yan po ang ating Panginoon. In the book of Ephesians chapter 6 verse 7 to 8, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people. Verse 8, because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do, whether they are slave or free. Nakikita po natin mga kapatid, na ang nais ng Panginoon, maglingkod tayo ng buong puso. Na hindi tayo sa tao naglilingkod. Bagamat tao ang pinaglilingkuran mo, bagamat tao ang ginagawan mo ng mabuti, pero ginagawa mo yan for the Lord, na buong puso. Kaya po, yan po ang ikalawang kahulugan ng tinatawag na what is ministry. Ang pagmiministeryo ay handa tayong maglingkod, hindi lang lagi na tayo ay nag-iintay na pinaglilingkuran, binibigyan ng oras, binibigyan ng panahon. Alam niyo po, maraming Kristiyano na lagi nag-aabang na kumustahin, palakasin, bisitahin. Kapag hindi po nagawa sa nila yon, yung pang nagiging dahilan para sila po ay manamlay, mawala ng panahon sa Panginoon. Nakakalungkot. Ang tatagal na po mga Kristiyano, ang gusto pa po lagi ini-encourage, pinalalakas, binomotivate, kinukumusta. Dapat tayo na po ang dumating sa point na tayo na po yung nangungumusta, tayo na po yung nagpapalakas, tayo na po yung nagpapayo, nagmo-motivate sa maraming mga kapatiran. Kapag ganyan po ang nangyari, lalo pong magiging malakas, lalo pong magiging maganda ang gawain ng Panginoon, sapagkat naintindihan natin ang tunay na kahulugan ng pagmiministeryo sa Panginoon. Sa bandang huli ang sisi doon sa mga pastor. Kasi si pastor, hindi man lang ako nakumusta, hindi man lang ako natanong. Kaya ang masakit mga kapatid, yung pastor, meron ding matinding pinagdadaanan. Pero wala pong nakaisip na mangumusta. Pero ang miyembro, kapag nanghihina, automatic, ang isip kagad, hinahanapan yung tagapanguna. Mga kapatid, kapag naintindihan natin at naunawaan po natin ang malalim na kahulugan ng pagmiministeryo, hindi na po tayo magiging manipis, mapaghanap. Kasi po alam na po natin, dapat pala, ako na ang nagbibigay ng time. Ako na ang dapat nagpapalakas. Ako na ang dapat nangungumusta. Kasi ito pala ang tunay na malalim na kahulugan ng pagmiministeryo. Third point, the motive of ministry is love, not money or power. Marami po kasing gustong maglingkod, gustong magministry sa Panginoon, pero ang gusto lang po talaga yung reward, yung favor. Kaya pag walang reward, kapag walang favor, walang blessing, ay ayoko na. Ayoko na mag-ministry, wala pala yun. Dapat alam po natin ang motibo ng paglilingkod. Kaya mo ginagawa yan, una sa lahat, mahal mo ang Panginoon. Hindi tatagal ang isang nagmiministeryo kapag hindi mo mahal ang Panginoon. Kalahati po ng buhay ko ay ginugol ko na po
sa paglilingkod sa Panginoon. Kung ang gusto ko lang po ay blessing, provision, favor sa paglilingkod, matagal na po ako huminto sa paglilingkod. Ako po ay isang negosyante. Ako po ay business-minded. Maghahanap buhay na lang po ako. Hindi pa po ako makaka-encounter minsan ng mga masasakit na kalooban. Dahil alam ko po yung ginagawa ko sa paglilingkod, hindi puro sarap, hindi puro ligaya. Talagang kapag ikaw'y naglilingkod ng may pagmamahal sa Panginoon, itetest ka ng Lord. Habang ikaw ay naglilingkod ng buong pagmamahal sa Lord, itetest ka ng Lord. At mismo si Satanas pa ang nandiyan para ikaw ay itempt, para subukin ka. Kung talagang naglilingkod ka lang ba talaga sa pera, sa provision, sa blessing, o kaya ka naglilingkod dahil talagang mahal mo ang Panginoon. Ganun po ang paglilingkod. Kaya talagang ang paglilingkod po talaga ay palakihan ng puso. Kapag maramdamin ka, kapag manipis ka, kapag matitisurin ka, kapag mapaghanap ka sa paglilingkod mo sa Panginoon, bibitaw ka, babalik ka na lang sa dati. Kasi nga po, the motive of ministry is about love, not money or blessing or power. Pero, tatapatin ko po kayo, kapag nakita po ng Diyos sa panahon na ating paglilingkod, na-overcome mo lahat. Sa lahat ng sakit, kirot, pighati, na-overcome mo yan. At nakita ng Diyos na talagang ang pundasyon ng paglilingkod mo dahil mahal mo siya. Yung provision, yung favor, yung reward, automatic yan, ipaparanas ng Diyos sa bawat isang tunay na tapat na nagmamahal, na nagmiministeryo sa Kanya. Hindi mo yan hahanapin, kapatid. Darating po yan. Magugulat ka sa mga provision, favor, and reward na mula sa Lord. Hindi mo kailangang hanapin yan. Kapag nakita ng Diyos na talagang mahal mong pinaglilingkuran ng Diyos, kaya ka nagmi-ministry, kahit nasasaktan ka, kahit napipighati ka, pero lagi ka lang umiiyak sa Panginoon at nakikita niya yung puso mo na talagang mahal mo siya, nakapagpapatuloy ka, automatic po yun. I-release niya, ipaparanas siya sa iyo yung time ng favor and provision and blessing and rewarding comes from our Lord. Kaya mga kapatid, nasa huling panahon na po tayo. Dapat po, hindi na po tayo maging mabuhay. Dapat po, hindi na po tayo maging manipis. Dapat po, hindi na po tayo maging matitisurin. Because nasa last day na po tayo. Ang labanan po ngayon, talagang maging totoo na po tayo sa harap ng Lord. Kaya tayo nagmi-ministry, kaya tayo may ginagawa na ministeryo, anumang klaseng ministeryo yan, anumang klaseng ginagawa mo na yan para sa Lord. Ang pinaka-pundasyon yan ay dahil mahal mo ang Panginoon, at dahil mahal mo ang Panginoon, walang bagay na makapaghihiwalay sa iyo sa Panginoon. Kaya sabi ng Romans chapter 8 verse 37 up to following verses, sabi ni Pablo, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa Panginoon? Ang kahirapan ba? Ang kapighatian ba? Ang tukso ba? Ang kahubaran ba? Ang panganib ba? Ang gutom ba? Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ang tunay na Kristiyanong matured, malalim, matibay ang pundasyon ng kanyang pagmiministeryo. Kahit ano nagaganap, kahit ano nangyayari,
Kahit ano ang nagaganap sa kapaligiran, kahit ano nangyayari sa church, sa loob at labas, hindi ka bibitaw na magministeryo ng tapat na may pag-ibig sa Panginoon. Kasi mahal mo ang Panginoon. This is the true and genuine meaning of ministry. Deuteronomy chapter 10 verse 12. Bayang Israel, ito ang nais sa inyo ni Yahweh. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya, lumakad sa Kanyang mga daan, ibigin Siya, paglingkuran Siya ng buong puso't kaluluwa. Mga kapatid, ito po ang nais ng Lord. Magkaroon tayo ng genuine fear sa ating Panginoon. And we continue to ministry our Lord with wholeheartedly and with whole heart para sa ating pagmiministry at pagsunod sa Panginoon. Ito ang nais ng ating Panginoon. In the book of 1 Corinthians 16:14, do everything in love. Gawin natin ang lahat ng bagay na ginagawa natin para sa Lord ng may pagmamahal. Kaya maraming Kristiyano bumibitaw sa kanyang ginagawa, anuman yung kanyang ginagawa para sa Lord, na wala na po yung pag-ibig. Napalitan po ng galit, hinanakit, sama ng loob, nakagawa po yung kaaway. Pero kaya nakapagpapatuloy ang bawat isang tapat na Kristiyano, anuman ang nakikita niya, anuman ang naririnig niya, anuman ang kanyang nararanasan, kasi nagpapatuloy siyang gumagawa, anuman yung ginagawa niya kasi mahal niya ang Panginoon. Yan po ang isa sa pinakamalalim at tunay or genuine meaning ng ministry. Alam niyo po, napakaganda po ng ating pinag-aaralan ngayong umaga. Mapalad po tayo sapagkat ipinaiintindi po sa atin ng Panginoon yung ganito pong uri ng mensahe. Sa mas malalim na kaparaanan, according the Word of God. Mapapansin niyo po, ito po ang ating pinag-aaralan ay lagi po tayong may batayan na salita ng Diyos, hindi batayan ng inyong pastor. And the next point, the measure of ministry is sacrifice, not success. Ang sukatan po ng paglilingkod at pagmiministeryo sa Panginoon, kailangan merong kang sakripisyo. Hindi lang puro gusto, victorious o successful. Lahat ng tunay na pagmiministeryo, pinadadaan ng Diyos sa paraan na ikaw ay kailangang magsakripisyo. Sapagkat mapapatunayan lang ng Diyos na talagang genuine ang ating ginagawang paglilingkod ng tapat at pagmamahal sa Kanya kapag handa tayong magsakripisyo sa lahat ng ating ginagawa sa Kanyang harapan. Ang tunay pong tines ng Panginoon Diyos para makita niya ang tunay na pagsunod ng kanyang minamahal na anak at lingkod na si Abraham, tines niya about sacrifice. Alam ko pong alam niyo na pong lahat yan. Hiningi ng Diyos kay Abraham ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. Ipina-o-offer sa ibabaw ng bundok at ipinapapatay sa kanya at pagkatapos susunugin para maging handog. Masakit, mahirap, pero ito ay kayang gawin ni Abraham. Kaya nung makita ng Diyos na handa niyang patayin ang kanyang kaisa-isang anak, kahit mahal na mahal niya, kahit masakit, kahit mahirap, pinigil siya ng anghel ng Diyos, "Wag, Abraham. Sinubok lang ng Diyos Ama ang iyong pagsunod. Dahil kaya mo palang gawin yan, kinalulugdan ka ng Diyos."
At nung makita yun ng Diyos na kaya palang magsakripisyo ni Abraham para sa Diyos, sabi ng Diyos sa kanya, pagpapalain kita. Ibibless kita. At lahat ng bayan ay aking pagpapalain dahil sa iyong tapat na pagsunod. Ito po yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Yung success, yung victorious, yung blessing, i-release siya ng Lord. Pero ang gusto muna niyang makita, handa tayong mag-sacrifice. Dito po maraming bumabagsak na mga Kristiyano, mga pastors. Kapag dumarating na po sa point na nahihirapan na, napapagal na, at hindi na kayang mag-sakripisyo. Ang inyo pong pastor ay, ang dami ko pong sinakripisyo sa buhay ko. Ang taas po ng pangarap ko. Taas po ng pangarap ko sa buhay. Ako po ay business-minded. Gusto ko pong umasenso, umunlad, yumaman. Ang taas po ng pangarap ko. Pero lahat po yun, sinakripisyo ko. Para po sa pagtugon sa panawagan ng Diyos. Sinakripisyo ko po ang marangyang buhay, ang masarap na buhay. Tiniis ko po ang buhay na kumbaga parang ang liit ng tingin sa iyo ng tao. Kasi po sa mundong ito, pag wala kang maipagmamalaki, pag wala kang kayamanan, pag wala kang ari-arian, kahit naglilingkod ka, basahan ang tingin sa iyo ng kapwa mo. Minsan kahit Kristiyano na, minsan kahit mga lingkod pa, ang liit ng tingin sa iyo. Lalo't pag sila'y may narating na, pero ikaw, nandyan ka pa. Pero tiniis ko po yun. Hindi ko pinakinggan ang sinasabi ng tao. Basta ang mahalaga, makapagministeryo ko, makasunod ako sa ating Panginoon. Marami po tayong pagdadaanang sacrifices. At lahat ng ating gagawing sacrifices ay yan po'y isa pong pagbibuild sa atin. Yan po'y isa pong paghubog sa atin ng Panginoon. Kung papaano po tayo patitibayin, patatatagin, at kung papaano po mapapatunayan sa natin sa harapan ng Diyos na talagang handa tayo magsakripisyo sa pagsunod sa Panginoon. Pero titiyain ko po sa inyo, makinig po kayo. Hindi papayag ang Diyos na habang panahon, lagi ka na lang nagtitiis at nagsasakripisyo. Tandaan niyo po yan. Hindi papayag ang Diyos. Sabi po ng awit 37 verse 25, sabi ni David, walang tapat na naglingkod sa Diyos na natili na naging hampas lupa. Lahat ng tapat na naglilingkod sa Diyos, may tamang panahon, iaangat ng Diyos ang estado ng buhay ng bawat isang tapat na naglilingkod sa Diyos. Ako yung po ang iniintay ko kasi marami na po akong ginawang sakripisyo sa Panginoon. At nararamdaman ko po, darating at darating po yun sa buhay ko. Yung rewarding, yung highly favor, yung provision ng Diyos sa buhay ko. Kasi po, hinubog ako ng Panginoon sa maraming sakripisyo sa pagsunod sa Lord, kasama po ang aking pamilya. Kasama po ang aking mga anak, ang aking asawa. At ako'y naniniwala, kung dati parang ang liit ng tingin sa iyo, kung dati parang basahan ka lang at parang basura sa tingin ng maraming tao, ako'y naniniwala, isang araw, mapapatunayan ko na tapat at napakabuti ng Diyos kong pinaglilingkuran. Kaya mga kapatid, uulitin ko po sa inyo, ang sukatan ng pagsunod sa Panginoon with sacrifices, not success. Pero kapag tayo natuto
na sumunod ng buong kapakumbabaan, pag-ibig, at may sacrifice sa Panginoon, yung success, yung provision, yung highly favor, hahabuling kanyan, kapatid. Kahit ayaw mo, hahabuling ka ng mga pabor mula sa Diyos sapagkat yan ang pangako ng Panginoon. Last point, dito po ako magtatapos. The authority of ministry is submission, not pulling rank. Ang otoridad po ng pagsunod ay pagpapasakop. Hindi po ranggo, hindi po posisyon. Kailangan matutunan muna po nating mag-submit sa authority. Kailangan po matutunan nating magpasakop. Kung paanong sinasabi ng Diyos sa pamilya, dapat ang mga anak matutunang gumalang, rumespeto, magpasakop, sumunod sa kanilang mga magulang at may pangako po yun. Ang mga anak na gumagalang, sumusunod sa mga magulang, pagpapalain, pahahabain ng Diyos ang buhay nila. Yung mga employee, hindi nila po pwedeng pangunahan yung kanilang mga amo, yung kanilang mga CEO. Dapat kung ano ang gusto ng mga CEO, ng mga managers, dapat lahat ng employee from top to down level, dapat matutunan nilang magpasakop doon sa CEO. Ito ang tunay na prinsipyo. Sinabi yan ng Diyos. Kayong mga alipin, magpasakop kayo sa inyong mga pinuno sa lupa. Submission po ang itinuturo ng Diyos sa lahat ng grupo o sitwasyon. Romans chapter 13, inuutusan ng Diyos ang lahat ng mamamayan sa mundo, anumang lahi, anumang bansa, submit the governance, the authority. Hindi mo po pwedeng labanan ang mga pinuno in barangay level, in municipal level, in province level, in nation level, nationwide level. Sapagkat sila po ay pinili ng Diyos. Itinalaga ng Diyos ng mga pinuno upang mamahala sa bawat level. At hindi mo sila po pwedeng kalabanin sapagkat binigyan sila ng authority ng Diyos na magparusa sa bawat isang lalaban sa Kanya. Submission na tinuturo ng Panginoon. Kahit anong sama ng mga pinuno ng ating gobyerno, we need to submit the authority. Ang dapat magpaparusa lang sa kanila ang Diyos. Wala tayong karapatan na sila ay labanan, sila ay kontrahin. We need to submit the law, the government, sapagkat sila ay itinalaga ng Diyos. The authority of ministry is submission. Dapat lagi tayo nagpapailalim sa otoridad at kapangyarihan ng Diyos. Hindi po pwedeng tayo ang nasusunod. Dapat lahat ng ating plano, lahat ng ating nais, lahat ng ating gustong gawin, dapat isinasubmit natin. Lord, kalooban mo ba na mangyari ito? Kung ano yung kalooban mo, ang kalooban mo ang masunod. Ganun po. Kahit ayaw natin pero ayaw ng Diyos, dapat ang Diyos ang masunod. Kaya tayo po bilang pastor nyo, lahat ng ginagawa natin, lahat ng plano natin, hindi nang gusto ko. Lagi ko pong itinataas sa Lord, ito ang gusto kong gawin. Pero kung hindi mo gusto, ikaw ang masunod. Bigyan mo ako ng signs, ikaw ang masunod. Kung hindi mo to kalooban, huwag mong loobin na mangyari ito. Sabagamat gusto ko, pero hindi mo kalooban, ang kalooban mo ang masunod. We need to submit. Hindi yung gusto natin ang dapat mangyari, kundi kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sa church, may mga pastor. We need to submit the servant of God.
Ito ang nakalulungkot sa maraming church. Maraming membro kapag napagsabihan, kapag napangaralan, kapag dinisiplina, galit, masama ang loob. Ang purpose lang naman ng mga pastor, ituwid, isuheto ang maraming pinangungunahan niya. Pero ayaw na pagsasabihan, ayaw na tuturuan, ayaw na papangaralan. Pero nais ng Panginoon, ang totoong pagsunod sa Lord, dapat marunong ka magpailalim sa otoridad. Sa church po, ang tinawag ng Diyos na merong authority ay ang kanyang mga piniling lingkod ng Diyos. Isang araw, darating po sa point na po pwede po kayong mapagsabihan, mapangaralan, maituwid, turuan, mapagsabihan, mapagwikaan ng mga words na maaaring kayo po ay makakaramdam ng sakit. Pero yung mga sakit na yon, yung mga gagawin na yon sa inyo ng inyong pastor, hindi po para sa akin yon, para sa inyo. Huwag kayong sasamaan loob kasi part po yon ng aming ministeryong tinanggap sa Lord. Alagaan mo ang iyong mga tupa. At ang isa pong pangangalaga, kayo po ay dapat naming tuturuan, didisiplinahin. Yung mga mali na mga bagay ay aming itutuwid, ituturo kung ano ang dapat. Kaya lang nakalulungkot, maraming Kristiyano ayaw magpatuwid. Pag tinuwid mo, masama pa loob sa'yo. Kapag napagsabihan mo, galit pa sa'yo. Nasaan po ang tinatawag na submission doon? Sa pamilya, sa bahay, walang merong authority kundi ang magulang. Ang mga magulang, kahit anong sakit, mga salita, sasabihin niya sa mga anak. Pero yung mga masakit na yung salita, hindi yun para sa magulang, kundi para sa mga anak. Maraming mga anak, ayaw na pagsasabihan, ayaw na papangaralan. Pero ang may authority sa tahanan, walang iba kundi ang mga magulang. Lahat ng mga anak na marunong sumunod at marunong mag-submit sa magulang, iyan ang mga anak na pinagpapala. The same thing with us. Lahat ng mga Kristiyanong marunong mag-submit sa Lord, marunong makinig sa mga lingkod ng Diyos, iyan ang mga Kristiyanong pinagpapala. Kaya mga kapatid, the authority of ministry is submission, not pulling rank. 1 Corinthians 16:15-16, mga kapatid, alam ninyong ang sambahayan ni Estepanas ang unang nahikayat sa Akaya. At itinilaga nila ang kanilang sarili sa paglilingkod sa mga hinirang ng Diyos. Ipinamamanhi ko sa inyong kayo'y pasakop sa mga tulad nila at sa sino mang gumagawa at nagpapagal na kasama nila. Sinulatan po ni Apostol Pablo ang mga mayayaman na mga Kristiyano sa lungsod ng Corinthian. Ang mga Kristiyano po sa lungsod ng Corinth, mga elite people, mga mayayaman. Pero ano po ginawa ni Pablo? Kahit mayayaman kayo, kahit may mga may pera kayo, kahit mga may sinasabi kayo, ang sulat ni Pablo, magpasakop kayo sa mga namiminuno sa inyo, sa mga apostol, sa mga naglilingkod sa inyo, sapagkat sila'y tinalaga ng Diyos para sa inyo. Ang sakit nun. Mga mayayaman, mga may pera, pero walang pangingimi na pinagsabihan ni Pablo, pinangaralan ni Pablo ang mga milyonaryong Kristiyano, mga milyonaryong born again sa lungsod ng Corinth. Aba, matuto kayong gumalang at magpasakop sa mga lingkod ng Diyos na nangunguna sa inyo. Kasi maaari nababalitaan ni Pablo na itong mayayamang Kristiyanong ito, yung mga naglilingkod sa kanila ay winawalang kabuluhan nila. Kaya mga kapatid, in biblical principle makikita po natin na talagang ang nais ng Panginoon, ang bawat isa po sa atin ay matutunan po nating magpasakop. Una sa Panginoon, pangalawa sa mga leader ng gobyerno, pangatlo sa ating mga magulang, sa mga tahanan, pang-apat sa mga leader, mga lingkod ng Diyos na tinawag para tayo'y pangunahan. Sapagkat yan ang tunay na kahulugan ng pagsunod natin sa Panginoon. Kung kaya nating magpasakop,
sa mga namiminuno sa atin, mas kakayanin po nating mag-submit sa Diyos nating hindi nakikita.